Hello, everybody. Let's talk about cryptocurrency in this first series of video about cryptocurrency. Since ang cryptocurrency ngayon sa buong mundo is parang hotcake na pinag-uusapan, tinitrade at minimina. So, maaring ang presentation ko ay kulang at mayroon kayong maidagdag or maaring may iba kayong gustong itanong, so pwede kayong mag-comment dyan sa comment section, and then you can also subscribe para po sa update sa iba pang information about cryptocurrency and basically Bitcoin. Now, first nating pag-usapan is ang evolution of currency. So, paano ba nagsimula ang ating pera or money? So, ang money in itself has no actual value. Ang value niya ay symbolic because it conveys the importance that people place on it. So, ang papel na hinawakan natin ngayon is just a symbol of the importance na nilalagay natin doon. So, it's just a piece of paper with a number. So, yan lang po ang money. Then, ang money allows people to trade goods, services indirectly, communicate the price of goods, and it provides individuals with a way to store their wealth over the long term. So, ang money ay ginagamit natin sa pag bili ng mga bilihin, mga services. Pwede rin itong gamitin na wealth, no? Yaman in the long run. Noong unang panahon, bago pa alam na po natin, bago pa na-imbento ang paper money or coins, alam na po natin na nagbabarter ang mga tao. So, ang barter, ang isang kilong bigas ay papalitan ng isang manok or ganon, saging, papalitan ng ano. So, wala pang ano doon, no, coins. Now, na-introduce ang coin sa Europe, sa Western Turkey, nagsimula approximately 600 BC. Doon na nagsimula ng coins. And then noong 770 BC, ang paper money sa China naman sila nag-start. So ginawa nila ng system na magkaroon sila ng paper money. So doon nag-start ang currency na papel. O noon, tinatawag ng voucher. At ngayon, sa 21st century, meron na tayong dalawang uri ng money. Meron na ng mobile payments and virtual currency, no? So sa virtual currency, sa mobile payments at saka yung mga binabayad, nandun na rin yung mga cards, no? Sa mga online banking na ginagamit. Then sa virtual currency noong 2009 na inimbento ni Satoshi Nakamoto, lumabas itong Bitcoin. So sa virtual currencies, yung sa internet, ang Bitcoin ang nagiging standard, no? So ang virtual currencies, wala siyang physical coinage. So wala siyang, hindi mo siya mahihipo, wala siyang hugis, no? Now, ang nakapaganda sa virtual currency like Bitcoin is napakaliit ng transaction fee compare sa online payment. And kagaya ng fiat currency or paper money or coins, kontrolado ng government at mga businesses, mga corporation. So ano man sila ang nagdidikta ng pag-allow ng price palitan ng mga currency. So ang economy, na affected siya sa economy. Whereas ang
Ang virtual currency like Bitcoin, walang nagko-control sa kanya, no? Yan ang napakaganda sa virtual currency. So, ang currency composition, ang physical coins is composed noong unang panahon, ginagamit din ng ginto. So, mayroong mga gold coins, mayroong silver, nickel, or bronze, or etc. So, ginagamit yan. Sa paper money, of course, ang ginagamit nilang material is galing sa tanim, halaman, puno, o ano man. Now, sa virtual money or Bitcoin, so isa siyang digital. Hindi mo maamoy, hindi mo mahawakan, hindi mo ma-feel. Matigas ba ito? Bilog ba ito? Anong hugis niya? So, ganun. So, paano nga ba na-form ang Bitcoin or paano ba siya nakukuha, namimina? Let's say for example, meron kang $1,000. Ika-convert mo siya into Bitcoin or ika-convert mo into virtual money. Siyempre, kung virtual, gagamit tayo ng online or computer. So, ang iyong 1,000, dadaan siya sa process ng blockchain. Ang blockchain ay ledger ng mga transaction. I-convert siya into code, series of codes, no? Ng computer at para mas magiging safe siya na hindi siya matrace ang transaction, mayroong tinatawag na algoritmo or algorithm na yung mga private keys at yung mga code na gagamitin upang hindi siya ma-hack na sino yung nagpadala at kaninong account, no? At ano yung mga keys niya. Iko-convert yung lahat, ipaprocess lahat ng computer. Then, pagka na-process na yon, no? Ito yung tinatawag na hash. Magkakaroon siya ng hash. Yan yung code na resulta ng pag-process ng information dyan sa computer. Yung tinatawag na hash. Kung halimbawa, ang computer na nag-process, yung processor niya, kung ilan yung ma-process niya na power, o ilan yung power niya na makaprocess ng hash kada segundo, doon siya babayaran. At ang ibabayad niya, no, babayaran siya kasi gumagastos ang computer ng electricity. So, yun ang magdedetermine kung magkano yung ibabayad sa kanya. So, ang ibabayad sa kanya is isa ring numerical system code. At in this case, tinatawag siya na Bitcoin code. So, itong code na ito yung resulta ng pag-process ng information mula sa transaction. So, ngayon, dahil tapos na yung transaction, isasubmit na itong ledger online sa blockchain wallet, blockchain. Doon makikita na yung code ng transaction, meaning tapos na yung transaction. So yung computer na nag process ng transaction, yung babayaran yun siya. So ang ibabayad sa kanya ay code naman, numerical code, na in this case tinatawag nila na itong code na ito na Bitcoin. Now, diyan ito ang pamamaraan na nabubuo ang Bitcoin. So this is just a very simple napakasimpleng explanation lang. Now, ngayon, so dito mayroon ng Bitcoin. Now, paano ba ito ninalagyan ng presyo? So halimbawa, sa ngayon, mayroon ng 18.1 million na namina na Bitcoins. Meaning, simula nang namina ang Bitcoins, nag-process siya, ginamit yung system ng protocol nila sa computer. Mayroon ng mahigit 18 million na nag-circulate ngayon na Bitcoin since 2019.
At ang natitira, ang overall na pwedeng minahin ng Bitcoin is 21 million Bitcoins. At ang pinakahuling Bitcoins ay pwedeng mamina uh, in between 2,140 in the year 2,140 or so. Habang since ang pagmimina ng Bitcoin ay paliit na paliit ang namimina, doon siya tumataas, doon po binabase ang presyo niya. Tapos ikakulit nila magkano yung gastos ng pag-process nila dito, no? Balik tayo dito. Dito sa blockchain, magkano yung gastos nila sa kuryente per kilowatt hour. Then lahat ng expenses i-add nila yon. Then itong makuha nilang code na ito, itong Bitcoin, doon nila prepresyohan na nila ito na pwede na itong i-trade, ibenta, ipapalit na ito sa US dollars or euro or kahit ano pa man na mga mga currency. Sa ngayon, ang price ng Bitcoin is 10,000 per 1 Bitcoin. Yan na po ang value niya ngayon. So, napakalaki na ang value niya. So, punta tayo dito sa ang price ng Bitcoin in 10 years or 7 years period. So, noong April 2013 hanggang December 2013, nag-start ang price ng Bitcoin at around $13 noong 2013. At pagkalipas ng siyam na buwan, umabot siya ng $1,000. Ganun siya kabilis tumaas. And then, noong January 2014 hanggang January 2015, exactly 1 year, 12 months, bumaba ang price niya from 920, bumaba siya sa $315 pagdating ng January. At noong October 2015, ito yung price niya noong January 2015. Pagdating ng October 2015, bumaba pa ang price niya ng $275. Pero pagdating ng December 2017, ito yung time na nabutan ko siya na almost million ang halaga niya. Kita mo, from 13 to $20,000. Palaki ng inano niya. Pero nung November 2018, nag-drop yung from 20,000, nag-drop siya into 3,500. Pero kita niyo naman, although bumaba siya, hindi na siya bumalik dito sa $13. Nandito na siya. At noong June 2019, naglalaro na siya sa $10,000 yung price ng Bitcoin. Ngayon. So ngayon, 2020 present, ang price niya is fluctuating between $5,000 to 10,000. Gumaganon siya, bumababa, tumataas, pero hindi na talaga siya bumalik dito sa dati niyang price. Ganon siya ka-valuable ang Bitcoin. So, in 7 years period from $13 to $10,000, halimbawa nung 2013, 2013 may nakaipon ka ng 100, so bumili ka times $13. So gumastos ka lang ng around 300, siguro gumastos ka lang ng $1,300. Gumastos ka lang ng 50,000, siguro 65,000, 65K. Tapos tinago mo lang yun. Tapos binenta mo ngayon sa ganitong halaga. Yung 100 mo times 10,000. Grabe yung pera na to. Milyones. Sobra. So, ang value ng Bitcoin over time, dyan siya napakalaga. Kasi over time, ngayon,
mayroong nag-predict in 2 to 3 years aabot pa ito ng sobra sa 2 million yung price ng 1 Bitcoin. Kasi habang papaliit yung supply, kasi nga ngayon 18 million ang namimina, habang papaliit na yung mamiminang Bitcoin, tumataas yung price niya. Okay? So, ito lang yung pros and cons ng Bitcoin. So, tingnan natin. Pros and cons of Bitcoin. Advantage and disadvantage. Ang advantage niya, payment freedom, kasi walang masyadong makichi-borichi. Pag mayroon ka ng wallet, no? May Bitcoin wallet ka na, pwede mong ma-transfer agad yung pera. At saka, marami na rin ang gumagamit ng Bitcoin sa pagbabayad, no? Tapos, fewer risk for merchants volatility. Ibig sabihin, sa mga negosyante, hindi siya na-affected ng tinatawag na inflation. Ang Bitcoin ay hindi siya na move sa movement ng market ng ekonomiya. Halimbawa, pag tumaas yung price ng oil, ay siyempre tumataas din yung price niya. So hindi siya ganun na apektuhan. Kaya wala siyang risk. Kasi nga hindi siya dependent sa economy natin, no? At tapos maliit ang transaction fees. Napakaliit lang. Decentralized nature. Walang sino mang tao na halimbawa sa bangko, ito yung bank. Yan, nandyan lahat yung pera mo. Pag ito ay na-bankrupt yung bangko na yan, lahat ng nag-deposit niyan, ubos lahat yun. Pero ang Bitcoin ay ikaw mismo ang may hawak ng pera mo or ng Bitcoin. Meron kang sariling wallet, no? Na nandyan yung mga Bitcoins mo. Pero pwede mo rin itong exchange into US dollar or peso. Siyempre, dadaan ka rin ng mga exchangers. Meron tayong exchangers from Bitcoin to US dollars to euro, ganun. So, ano pang iba mga currencies pwede siya, no? Tapos, ang kagandahan niya is hindi siya fix. Marami pa siyang ma-develop, no? Tapos, marami na rin siyang gumagamit ng mga active users, no? Isa na dito sa Philippines, ang nag-trade sa kanya, coins.ph, no? Ito yung nag-trade. Yun lang, merong security flows sa mining and transaction ang Bitcoin. No, mayroon siyang security flows. Halimbawa, nag-send ka ng Bitcoin doon sa isang tao na nag-request ng fund galing sa'yo. Nagkamali ka ngayon. So, nagkamali ka ng address, kahit isa lang letter doon sa wallet address niya. Once na-send mo na yung Bitcoin mo, hindi na yun matitrace o hindi na yun ma-retrieve. Lost na yun. Actually, na-lost na yun. Yan ang isa sa pinag-iingatan sa transaction ng Bitcoin. No? Then, yan, transparent and neutral flows in protocols. Marami din ang nababalita na nananakaw ang kanilang mga Bitcoins sa wallet nila. Kasi nga, ang transaction kasi ng Bitcoin is hindi siya pupunta sa isang central location. Hindi, open kasi siya, ang ledger ng Bitcoin is open sa lahat ang ledger. Now, since ang Bitcoin is under development pa siya, ongoing development, meron siyang security flows sa transaction na maaring risgo sa may hawak ng Bitcoin. So, with that, example dito, ito yung mga major attacks and threats and their targets. Attacks on wallet file. So,
pag mayroon kang Bitcoin, no, let's say 0 point, yan yung Bitcoin mo, ita-transfer mo siya sa virtual wallet, yan. Ang nangyayari, pwede itong nahahack itong wallet na ito. So, ang mga coins ng mga users, ito ang tinatarget na nanakawin. Just, yung mga mining site nila, mga exchangers, nahahack, no, na inaatake ng mga viruses. Then, sa time jacking naman, pwede namang ang mga transaction process ay madidelay, pati sa mining process. Tapos, dito sa double spending, pag pinadala mo yung Bitcoin mo, tapos akala mo hindi pa na-send kasi nga wala pa namang confirmation, so nag-double check, nag-double click ka, nag-send. So ang nangyari, double send yung ano mo, na double ang transaction. So yun din ang isa sa mga flow ng Bitcoin. Then selfish mining, may mga miners na gumagamit ng kakaibang software para makakuha ng Bitcoin in illegal way. Ginagamit nila sa mga black market. So, yan yung mga flow ng Bitcoin na dapat tingnan at i-develop. Dahil kung hindi, ang Bitcoin mismo hindi mahahack. Pero, itong nasa wallet na, no? Nasa wallet ng mga users, ay doon pwedeng pumasok ang mga hackers. So, yan yung tinitingnan ng mga developers na dapat solusyonan yan para magkaroon ng mas magandang services pa ang Bitcoin. Now, in summary, in another video is i-explain natin kung paano ba tunugunan lahat ng mga issues ng Bitcoin. So, summary, maganda bang mag-trade ng Bitcoin? Yes. The answer is very yes. But for now, ang Bitcoin is fluctuating siya. Bigyan tumataas, bumababa, ganun, fluctuating. Kung hindi mo alam ang ginagawa mo, maaari ka ring malugi kasi ilang segundo lang yan. Maaring tumaas yan, ganun. So, pag wala kang proper knowledge and technique sa pag-trade, maaring mawalan ka ng pera. Is a Bitcoin real currency? Yes. So, Bitcoin is a real currency. So, dito sa Pilipinas, nandito na rin to sa coins.ph, niregulate ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Can you really earn in Bitcoin? Yes, you can earn. Mula $13 noong 2013, ngayon 10K US dollars. 7 years, nag-hold ka. Magkano kinita mo? Let's say, bumili ka lang ng, let's say, 10. Times 10K yan. Ano ka lang? $100,000. So, meron ka ng 5 million pesos in 7 years time. Diba? So, is Bitcoin secure? So, yun na nga. Mayroong flow sa kanyang security. At yan ang i-address natin in the next video. At paano nila nilagyan ng remedios ang issues na related sa Bitcoin. Okay? So, sa next video ay ipapakita natin paano niremedyohan ang flow ng Bitcoin para maging secure siya at mas gumanda pa siya ang kanyang services. So, yan lang ang basic na information about sa Bitcoin, and then abangan ang next video para sa karagdagang impormasyon. So, please subscribe and click the notification bell para ma-update ka sa coming na mga videos. Every week, nagpapublish po tayo ng information about sa cryptocurrency.